Napansin nyo na bang parang hindi na kasing smooth ng dati ang rear shock ng inyong motor, lalo na kapag dumadaan kayo sa mga lubak o rough roads? Baka ito ay dahil sa rear shock ng motor nyo. Ang rear shock ay isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng suspension system ng motor. Kung hindi ito maayos o luma na, pwede itong maging cause na hindi komportableng ride o kaya ay mas delikadong sitwasyon habang nagmamaneho. Well, good news mga Kamoto Asia, hindi mo na kailangang pumunta agad sa shop dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang simpleng paraan para palitan ang rear shock ng inyong Honda XRM 125. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmumotor. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna natin na kumpleto tayo sa mga gamit. Kailangan natin ng socket wrench at combination wrench para sa mga bolt at syempre ang bagong rear shock na para sa XRM 125 na ikakabit mo. Kapag kumpleto na ang mga gamit, pwede na tayong magsimula sa pagpapalit ng rear shock. Ang unang step ay ang pagtanggal ng bigat mula sa rear wheel ng motor. Ngayon, tanggalin ang buong cover ng motor para ma-access natin ang pagluwag ng itaas ng bolt ng rear shock. At kapag natanggal na ito, oras na para tanggalin ang lumang rear shock. Gamitin ang iyong socket wrench o combination wrench para tanggalin ang mga bolts na nagkakabit ng rear shock sa frame at swing arm ng motor. Dalawang bolts lang ito, isa sa taas at isa sa baba sa bawat side ng motor. Kapag natanggal na ang mga bolts, maingat na tanggalin ang lumang rear shock mula sa kanyang pagkakabit. Pagkatapos mong tanggalin ang lumang rear shock, oras na para ilagay ang bago. I-align ang bagong rear shock sa parehong posisyon ng dati. Unahin mo munang ikabit ang upper part sa mounting point ng frame. Pagkatapos, i-align naman ang lower part sa swing arm. Siguraduhin magkasya ng maayos ang bagong rear shock bago mo higpitan ang mga bolt. Huwag muna masyadong idiin ang higpit ng mga bolts para madali mong ma-adjust kung kinakailangan. Kapag na-secure mo na ang posisyon ng rear shock, saka mo na higpitan ng maayos ang mga bolts gamit ang iyong wrench. Siguraduhin na pantay at sapat ang higpit para walang loose parts o play sa rear shock. Pagkatapos mailagay ang bagong rear shock at mahigpitan ang mga bolts, subukan mong umupo sa motor at suriin kung tama ang lambot at tigas ng bagong shock. Kung sa tingin mo ay kailangan ng konting adjustment, maaari mo itong gawin depende sa setup ng shock na ikinabit mo. Ang ibang rear shocks ay may adjustable preload, kaya pwede mo itong i-fine-tune based sa iyong preference or riding condition. At ayan mga Kamoto Asia, successful na nating napalitan ang rear shock ng inyong Honda XRM 125. Simple lang, hindi ba? Huwag kalimutan palaging i-check ang kondisyon ng suspension system ng inyong motor para makaiwas sa mga aksidente o hindi komportableng biyahe. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa mga susunod naming videos.